Yo, what's up sa inyo mga tol, no? Kumusta kayo? So, lalabas tayo ngayon kaya samahan nyo ako. And then, testing na rin natin or malalaman na rin natin yung resulta ng ginawa nating DIY rather, sa ating front fender. So, ayan, oh, medyo naging sturdy na siya kumpara nung hindi pa natin na gagawa ng paraan. So, ayan, testingin natin, no? Tama-tama kasi yung pupuntahan natin is Malubak. So, dadaan tayo sa Malulubak again. Kasi mamimili tayo ng paninda natin ng mga frozen kasi naubusan nga. Hindi tayo nakalabas kaninang umaga kasi nagpa-ship kami ng mga ano namin, mga libro. Then kahapon naman schedule ang turok ng anak ko kaya hindi rin tayo nakalabas. Kaya ngayon tayo lumabas tanghali. Umulan na rin kanina kaya ito na naman maputik. So dito pa lang, no, kanina paahon sa paglabas ng subdivision, wala akong narinig na vibration galing dito sa harap natin sa front fender kasi usually doon pa lang naririnig ko na eh. So far wala pa naman. Na-miss ko rin yung ganitong mounting kasi no nakaraan sa SJ cam natin, then nagamit din naman natin dito sa Insta360 sa Ace Pro 2. Kita ko pa yung screen ng camera. Pero ngayon hindi na kasi naka GRX na tayo. Ayan, oh, naka fix na yung chin mount natin sa helmet. May ginawa akong ano nito, video nito sa TikTok. Ay, sa TikTok. May ginawa akong video nito pero di ko pa na-edit kasi sobrang busy. So malamang baka pag na-post ko na to is na-post ko na rin yung pagkabit natin itong GRX na chin mount natin. Yun nga, nabanggit ko doon na ang plan ko talaga is yung Hank na brand. Kaya lang wala kasi ako makita na ano pang CX650 na model ng helmet. Meron doon na Ryzen pero 700, CX700. Then tinignan ko yung picture ng helmet, mukhang hindi tutugma sa atin kasi iba yung hulma nung sa chin part nung ng 700 kesa sa 650. So dito tayo sa GRX. Medyo struggle lang din nung paggamit nito kasi may shape nga yung bandang chin ng helmet natin. Pero nagawa naman natin ang paraan. Yan ang kagandahan nga dito. Well, pares lang naman sila na may safety strap, pero yung sa ang kasi nakadikit din or ididikit mo rin sa helmet mo, pero ito nakabit yung strap na ito sa sa hook nung ano bang tawag nito, sa strap ng helmet natin. So pag nung kinabit kong extension, arm extension nitong GRX is yung maliit lang, dalawa kasi yung matatanggap nyo kasama nitong chin mount isang medyo mahaba na kamay na extension, tapos itong isang maliit lang. Ito muna yung kinabit ko. Then unexpected, nakano pala siya mababa yung pagkakamount. So walang magiging ba't nabubulol tayo? Walang magiging distraction. Ayan, yan, kuha ko na distraction sa natin. Hindi mo makikita sa field of view mo. Yun nga lang, kung ikaw yung tipo na mahilig tumingin sa or sumulyap sa sa camera mo, medyo may hirapan ka kasi hindi mo makikita mo lang yung ibabaw ng camera. May power button. Yun, may narinig akong vibration mga tol. Ang isa ko ng hula dito is yung sa wiring natin sa loob, yung parang balas nung natin mini driving light kasi nagalaw ko nga nakaraan, kahahanap ng kung kumakalansing. So titingnan ulit natin pagka may time, babaklasin ko ulit yung harap, then cable tie ko na, ilalayo ko dito sa parang palikpik niya. At ayun nga, inabot tayo ng ulan. Ay,
Okay lang naman mabasa ng ulan kasi waterproof to yung camera natin. Pinaltan ko na nga ng ano eh. Pinaltan ko na ng mic cap. So palag-palag na to. Sana walang traffic, no, para makauwi tayo kaagad kasi may trabaho pa eh. Alright, basa ang kalsada, dandahan lang tayo. Ay, minalalay. Yun na yung ulan, nang basa lang. Medyo binibirit-birit ko yung silinyador kasi nga pinapakinggan ko yung ano, front fender natin. So far, yun, good news, no, so far wala akong naririnig na vibration galing dun sa harap. Mukhang effective yung ginawa natin, ah. Kaya lang, nakakainip mag-antay nung pagpapatuyo. Kasi nga, ang ginawa ko is nirekta ko na yung bulak do sa pinagkabitan natin. Hindi ko na nga rin niliha eh. Kasi ano naman yun eh, magaspang naman yung pagkakabitan kasi nga putol. So, pinalaman ko doon sa pagitan ng putol yung bulak, tapos saka ko nga nilagyan ng ano, ng shoe glue. Mukha na ma-effective. Tapos yung dalawang gilid, yun nga, yung may awang na part, yung may space, hindi ko siya totally napagdikit, pero naging ano siya, nawala yung parang malambot niya, pagiging malambot kasi tumigas na din yung shoe glue. Nilagyan ko lang ng konti lang inilagay ko, parang pang support lang sa likod na bulak. Tapos yung kabila, alam ko di ko na nilagyan eh, kasi kumapit agad dun sa ano niya eh, crack niya. Hindi pa siya open, pero kumapit na agad yung ano, yung shoe glue. Kaya yun din yun, parang nakabawas ng ano, vibration. Mukhang magiging maulan ng Pasko natin, ah. Kasi paulan-ulan eh. Oh, yan naman. Eka, nasa likod pa ba yung box natin? Dala kasi akong box eh, para ano, doon na ilalagay yung frozen. Ang hirap pagka nakabalot lang sa plastic, tas pagka tinali gumagalaw-galaw. Okay lang sana kung pantay yung dadaanan mo eh, kaso hindi. Medyo matigas din yung gulong na, yung ano natin na PSI sa likod. Ginawa ko kasi 30 to eh. Yun, no, wala talaga siyang vibration. Successful yung DIY natin. Sige boss, atras ka na kasi malaki ka eh. Pak. Mga to. May dami. Naka-comment. Tayo sa kabila. Oy! Buti na lang di tayo naglinis ng motor, no? Kundi wala, dumi ulit. Wala talaga akong naririnig. Totoo pala talaga yung ano na yun, DIY na bulak at shoe glue. So naka-menos tayo, ano, magpalagay na 15 yung shoe glue, tapos yung bulak kasi 8 yun eh. O kano lang yun, di ba? Eh magkano isang front fender ngayon? Ito, malubak to, wala akong naririnig, oh. Ayos. Approve yun, approve. Ito ang hindi approve, traffic. Singit. May vulcanizing pala dun. Nakaraan na platan ako, wala akong nakitang vulcanizing dito eh. Dito na tayo mga tol.
Bili lang ako ng paninda. Sarado. Alright mga tol, sarado no. Balik tayo. Ah, may nagtanong pa sa atin tungkol sa camera natin eh. Gusto rin daw ni brother. Oo, kasi dagdagan na rin talaga safety sa kalsada. Wala naman actually importante yung lakad ngayon. Kaya lang kasi no nakaraan binangga tayo sa likod eh. Nakatigil na nga tayo, binangga pa sila pagalit eh. Swerte na nga lang talaga walang damage. Kasi ano eh, naka full stop ako eh. Kasi traffic. Eh gustong sumingit. Tumama ngayon sa likod natin. Oh, wala talagang araw traffic dito ba? Everyday. Maninibago ko na lang pag di traffic eh. Ito kasi oh, panibagong butas na naman. Yak, yak, yak. Bisa natin, ayoko nang may truck sa likod eh. Ah. Daig pa yung ham sa taas eh oh. Bag. Magtatanga-tanga ka talaga, may kalalagyan ka eh. Galit na yung truck sa likod natin. Tingnan natin kung maka-overtake tayo. Ako naman sa likod ng truck eh. Nakakapraning, sa dami mo napapanood ng aksidente na ano tawag dito? Na ano yun? Anong term? Sangkot yung truck, tagalugin na lang natin. Nakalimutan ko yung term eh. Ano? Ang dami aksidente na sangkot nga yung truck. Nakakapraning pag meron kang katabi, nasa likod or malapit sa iyo eh. Ang dami pa naman ditong malalaking dump truck kasi nga, ewan ko, may quarry daw dyan sa may taas. Kung saang banda man yan. Uminit na ulit no. Samantalang kanina, nambasa eh. Hindi na kasi ako nagkakapote, matagal na eh. Mababasa ka din naman. Hindi lang ako nasugod sa ulan pagka yung may mga gamit na mababasa. Halimbawa, may dala kang cellphone tas walang lagayan, yan. Hindi ako susugod niyan. Pero pagka yung halimbawa, gantong may bag na waterproof naman, eh di palag-palag na. Ligo na lang pag uwi ng bahay, di ba? Kasi pag may helmet naman, di ka na mababasa yung ulo mo agad eh. Patay. Pok. Tibay. Saan ka boss? Oo, wala na talaga. Yung ano na lang, yung feeling ko talaga yung balas na lang yung natitira. So, cable tie na lang natin yan sa loob. O kaya papalutin natin ng electrical tape or something na hindi magkukos ng vibration. Pero yung tapaludo natin, ayos na. Kumusta kaya yung box natin sa likod? Purong puno eh. So dito na tayo.
Buti pa yung mga batang yan, maalam tumabi. Alright mga tol, so hanggang dito muna ulit yung video natin. Kung nakaabot ka sa part ng video na to, maraming salamat. Kita-kits ulit sa susunod na video mga tol. Ride safe!